Hello guys, good morning. It's me again, Maria Adventure Norway. For today's video nga pala is pinuntahan agad namin yung bahay after namin nabili. Na-visit na namin to dati, kaso lang kailangan namin puntahan ulit after ma-turn over sa amin yung contract ng bahay. Syempre, napaka-importante na kailangan natin i-double check yung bahay before natin lilipatan. Sobrang na-excite talaga ako nung nakita ko tong bahay na to kasi nga magkakaroon na kami ng baby at the same time. Hindi na namin kailangan ayusin or i-paint or kung ano-ano pa yung bagay na kailangan gawin sa isang bahay pag naglilipat. Oo nga pala, i-share ko lang. Dito sa Norway, hindi basta-basta magkakaroon ng bahay or makakabili ng bahay pag wala kayong trabaho parehas. Sa totoo lang talaga, nung kinasal kami ng asawa ko, nagplan agad kami na in the future, pag magkakaroon tayo ng baby or ng family, pag mag-start tayo ng family, kailangan natin magkaroon ng bahay kasi mahirap na nakatira sa apartment. Lalo-lalo na yung dating apartment namin na 2 rooms lang pero yung isa ay nasa attic siya. Hindi siya yung normal na room talaga. Isa sa requirements kasi dito sa Norway, kung gusto mong magkaroon ng bahay or makabili ng bahay, dapat parehas kayo may trabaho. Or dapat kung asawa mo man ang bibili ng bahay, dapat yung asawa mo may magandang trabaho. Pero syempre, nung kinasal kami, may trabaho na din ako noon pero pa extra lang. At after nga nun, the years passed, nagkaroon ako ng 100% na trabaho at ayun, natutulungan ko na siya palagi at syempre, sobrang saya ko naman na kaya ko nang mag-finance ng sariling bahay which is 2 kami na nagtutulungan. Kung meron ka kasing 100% job dito sa Norway, sobrang secure na yung mga finances mo. Kaya yung mga bank dito sa Norway, nakadepende na yan kung anong klaseng trabaho na meron ka o kung anong percent meron ka sa trabaho mo. Syempre, dahil may full-time job na ako dito sa Norway, kaya inaccept na din nila yung application na in-apply namin ng asawa ko kasi 2 naman kami may full-time job, kaya yun, madali na lang sa bank at madali na lang sa mga broker na i-process yung application namin na paghahanap ng bagong bahay. So ayun na nga, dream come true talaga na nagkaroon kami ng bahay dito at hanggang ngayon hindi talaga kami makapaniwala na meron na kaming sarili naming bahay. Oo nga pala, hindi to cash basis. Syempre, parang sa Pinas din na kailangan natin mag-loan sa bank at the same time yung bank yung magbabayad or mag-finance sa bahay natin. Kaya hindi lang kayo ang may utang, kami din, may utang din kami. O diba? Habang tinutour ko na nga kayo dyan kung ano yung itsura ng bahay namin sa loob, ako naman nag-iisip ako kung ano pa yung sasabihin ko sa voice over dito sa house tour na to. Pero yun na nga, kung may pangarap ka talaga or may pangarap kayo talaga in the future, makakayanan nyo yan dito sa Norway. Basta magtiwala ka lang at may kasama ding galaw-galaw kasi baka ma-stroke. It takes a month pala bago namin nakuha tong bahay na to kasi ang processing hindi din madali. Kung parehas kayo may trabaho, mas mapapadali siya. Pero kung isa sa inyo walang trabaho, siguro it takes 3 months or more than that. Hindi ko lang sure kasi hindi ko naman talaga na-try. Kaya dumaan din kami sa stress nung naghanap kami ng bahay kasi hindi din basta-basta makahanap ng bahay dito. Dito kasi sa Norway, hindi porket gusto mo yung bahay makukuha mo na agad. Syempre dito palaging may bidding. Kung sino yung mananalo sa bidding, yun yung makakakuha ng bahay. Marami din kaming tinignan ng mga bahay, iba't ibang klase dito sa aming lugar. Kaso lang, yung may pakiramdam ka na hindi mo masyadong feel na tirhan yung bahay na yon. Yung ganung feeling, gets mo? O, seryoso na. Pero kailangan naman talaga natin yung bahay na satisfy tayo nung una pa lang natin nakita. Kaya itong bahay na to nung nakita namin, wala na talaga kaming ibang iniisip kundi sa sinasabi namin kailangan manalo tayo sa bidding na to. Kasi nga gustong-gusto ko yung bahay, wala na kaming kailangang ayusin, lahat fully furnished na. Ay nako, nahirapan ako sa kalisod sa fully furnished na pronunciation na yan. Ayun, to be continued na tayo. To be continued na naman. Isa talaga sa nagustuhan ko dito is my garden at saka may balcony. Yung balcony talaga perfect na perfect yan sa summer. At perfect na perfect yan kung may baby na ako kasi dyan ko na lang ibilad yung baby ko na parang bulad. Ay, charot. Guys, wag pala kayong matingala o magtataka ha kasi Bisaya talaga ako, hindi ako Tagalog. Nahihirapan ako sa kalisod magbigkas ng Tagalog, pero tinatry ko talaga. Kaya ibuli nyo lang ako kung hindi nyo naintindihan yung Tagalog ko, basta Bisaya talaga ako. Problema nyo na yan kung hindi nyo naintindihan yung mga Tagalog ko, basta go lang tayo. Pero hindi ako yung taong hindi na marunong magbisaya after matuto magtagalog o mag-English. Naku, Zay, hindi ako ganyan, Zay.
Kilala niyo, Jai, kung sino yung ibig ko sabihin na Englishera na siya masyado. Hindi na daw siya marunong magbisaya kasi daw Englishera na daw siya, Jai. So siya lang nakaayos siya. Charot-charot lang, walang personalan to ha. So nandito na pala tayo sa garage ni Dudong Yorgen, yung pinaka-favorite niya sa bahay. Hindi yung bahay yung favorite niya, kundi yung garage niya. Ang dami niyang plano sa garage pero sa bahay wala siyang kaplano-plano. May gagawin daw siya diyang office niya, yung mga office tools, mga ganyan-ganyan. Ay nako, sige na lang. Pagbigyan na lang natin si Dudong Yorgen kasi yan man yung kaligayahan niya, hindi ako. Charot! So ayan lang, Jai, hanggang dito na lang muna yung mga marites natin kasi ginakapoy na ako sa kalisod mag-istorya dito. Nauubos na yung laway ko, kailangan ko nang uminom ng tubig kaya bye na. Salamat in town sa inyong mga panonood ug suporta ha. Basta ayaw kalimte and don't forget pa to like, subscribe and share. Bye!